Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome muli dito sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento. Ang misyon at layunin ko ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para magpatotoo na si Jesus ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos. At sa araw na to, ang topic ko ay propesiya. Bongbong Marcos, pinakahuling Judas na Pangulo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na tayong mga tao ay hindi lang tao na pinanganak sa laman, kundi tayong mga espiritu rin na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. At ang kaluluwa ay ang siyang buhay at espiritu na kawangis ng Espiritu Santo na siyang buhay na tinanggap nating mga tao. At ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama. Ang mission ko ay magpahayag ng katotohanan para hubaran din ang pagkatao ng mga tao na silang mga nasa panig ng demonyong si Satanas, nasa panig ng mga bulaang propeta, ng mga American leaders na nanakop sa ating bansa. Si Bongbong Marcos ay isang pangulo ngayon sa ating bansa, ay isang puppet ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano at ng mga Dilawan na nasa panig ng demonyong si Satanas dahil masasama sila na ang layunin nila ay linlangin ang mga tao para lapastanganin ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebolto, santo-santon at Diyos-Diyosan. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko ay dinala ni Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya. At ang Judas na hari ng Espanya na si Philip II ay siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko ay ang nanakop sa ating bansa, kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa, sinikilang kalay at kapayapaan sa ating bansa. At ang tunay na pangalan ng ating bansa na Maharlika ay binura ng mga Espanyol, na mga bulaang propeta, dahil pinalitan iyon ng hari ng Espanya na si Philip II ng Pilipinas na isinunod sa pangalan niya. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ito yung kasaysayan na hindi mo kayang burahin dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng tao ay ang Diyos ng katotohanan. Siya yung nagpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil ang katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong ama ni Jesus, na siyang pinaglilingkuran ni Jesus. Ang mission ko ay magpahayag din ng katotohanan para itaas ang pangalan ng Espiritu Santo sa buong mundo, na ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos ng ating kaluluwa, nananahan sa ating katawan na siyang dapat lang nating kilalanin na ating amang espiritual. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay nasa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sinabi ni Jesus na huwag malililang ng mga tao na nakasuot ng damit na puti, na animoy tupa, pero ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, ang mga pari ay hindi mga banal na sugo ng Espiritu Santo, kundi sila ay mga kampon ng kadiliman na sugo ng demonyong si Satanas para hikayatin ang mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At sila yung mga kampo ng kadiliman na ipinahayag ni Jesus. Dahil nung panahon din ni Jesus, mga pari ang kanyang sinasalungat. At bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya para magpatotoo na si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos, at ang Espiritu Santo lang na nananaan sa katawan ng tao, ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin ng tao at hindi ang mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil tayong mga tao ay hindi mabubuhay at hindi iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na tumawag sa akin
ang siyang nagbigay sa akin ng karunungan para likhain ang aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang misyon ng aklat na to ay magpahayag ng katotohanan at ng ebanghelyo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual, siyang Holy Father, na dapat kilalanin ng bawat tao dito sa mundo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama na silang kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. Sinabi nga ni Jesus, suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig ito ng Diyos, sapagkat marami ng mga bulaang propeta ang narito na sa sanlibutan. Ang mga Romano Katoliko at American leaders ang silang nanakop sa ating bansa, ay ang silang nagpatalsik at alis kay dating late President Ferdinand Marcos sa ating lupa. Itong si Bongbong Marcos ay isang tanga, inutil, walang common sense, na kumampi pa sa mga Hudas na naghudas sa kanyang ama. Hindi nauunawa ni Bongbong Marcos na si Juan Ponce Enrile na siyang pinili niya na maging Chief Legal Counsel, ay siyang Hudas na naghudas sa kanyang ama, na malaki ang inggit sa kanyang ama dahil gusto rin nitong si Enrile na maging Pangulo. Pero hindi si Enrile nagkaroon ng chance na maging Pangulo dahil ang inilagay pagkatapos ni dating late President Ferdinand Marcos na mapatalsik sa kanyang posisyon ay ang impacta na si Cory Aquino, na isang hangal na wala rin namang alam sa pamumuno dahil puppet din naman siya ng mga Roman Catholic leaders at ng mga American leaders na nanakop sa ating bansa. At pagkatapos ni Cory Aquino, naglaban si dating late Senator Miriam Defensor Santiago sa pamumuno sa ating bansa laban kay Fidel Valdez Ramos na si Tabaco. Honestly, si Tabaco ay isang magnanakaw, Hudas, na ang mission din niya ay ang kininang posisyon na maging Pangulo sa ating bansa. Honestly, dinaya ni na Fidel Valdez Ramos ng mga dilawan, ng Roman Catholic leaders, ng mga ABS-CBN, ng mga journalista na silang mga bayaran ng mga mukhang pera, si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, at itinaas nila na si Fidel Valdez Ramos ang maging Pangulo sa ating bansa. Pero nung panahon ni Tabaco, itong si Fidel Valdez Ramos, ipinagbenta itong si Fidel Valdez Ramos ang mga ari-arian ng gobyerno. Kaya naging tawag kay Fidel Valdez Ramos ay si Boy Benta. At ngayon, sa ating mundo na ginagalawan, magulo na ang ating mundo, puno na ng mga trahedya. Honestly, ang banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ng tao ay narito na sa ating mundo. Maraming mga tao ang sarado pa rin ang kanilang puso't isipan na hindi nila nakikita ang katotohanan na kaya sila nabubuhay at umiiral dito sa mundo ay hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga pagkain, hindi dahil sa mga material na bagay, kundi sa presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa kanilang katawan. At itong si Bongbong Marcos, dahil isang ang uto-uto, syunga, walang common sense, na hindi niya nakikita ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa kanya, mas pumabor siya sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa at sa mga dilawan na sila ring masasama na kumakalaban sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo hindi nila tinanggap na kanilang Diyos at amang espiritual dahil ang inidulo ng mga dilawan ay ang mga pari ng Romano Katoliko na silang kanilang father. Honestly, walang pari na makakapagligtas ng kaluluwa ng tao, kundi tanging si Kristo lang na siyang totoong bugtong na anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang kaluluwa na nagmamataas, nagmamayabang, lumalapastangan sa Espiritu Santo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Ang sinasamba nila ay ang mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At masasama ang gawin nila. Si Fidel Valdez Ramos, magnanakaw, sinungaling, Hudas,
At siya yung nagbebenta noon ng ari-arian ng gobyerno. Pagkatapos nilang patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos. Itong si Enrile, double-minded yung Judas na matanda na yan. Ulupong din yan na may dalawang ulo ng ahas. Masarap yung kaharap, traidor yan pagtalikod. Masarap yung kaharap, traidor yan kapag nakatalikod. Kaya tinraidor niyan si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, ang mga dilawan, ang Roman Catholic leaders at ang mga pare, ang siyang mga kampo ng kadiliman na naghahari-harian sa ating bansa. At ang gusto nila, sila lang yung tumayo sa ating gobyerno. Yung mabubuting pangulo ay pilit nilang niyuyurakan ang pagkatao at sinisira nilang pangalan. Ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos ay sinira nila, kinaladkad nilang pababa, pero sa langit, ang kaluluwa ni dating late President Ferdinand Marcos ay nasa panig ng Espiritu Santo dahil mabuti siyang tao. May pagpapahalaga siya sa kaluluwa ng kanyang kapwa. At ngayon, si Tatay Digong, ang siyang isang espiritong mandirigma, siyang anghel ng Diyos, ng Espiritu Santo dito sa lupa, ang siya namang pinagtutulungan ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, ng mga dilawan, maging nitong si Bongbong Marcos. Pero yung kataas at kayabangan nitong mga demonyo na to, ay bilang na ang inyong mga araw. Dahil ang Espiritu Santo rin ang may hawak ng buhay nyo. Dito sa mundo, ang kataas at kayabangan nyo hanggang dito lang. Pero kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, doon sa kabilang buhay, ang hari doon niyang Espiritu Santo, hindi na kayo. Hindi na yung ama yung Judas ng demonyong si Satanas. Ang kaluluwa nyo ay itatapon ng Espiritu Santo sa impyerno dahil hindi kayo naging kaisa ni Jesus na naglalakbay sa spirito at katotohanan dahil namuhay kayo sa kasinungaling at pagkukunwari. Tulad ng mga bulaang propeta, feeling nila mga banal sila, pero hindi nila nakikita ang katotohanan nang may pag-aari ng buhay nila yung Espiritu Santo. At itinaas ng mga bulaang propeta ang sarili nila na silang tawaging Father, spiritual Father, at hindi kahit nila ang mga tao na magrosaryo, sumamba sa ribulto, santo-santo Diyos-Diyosan. Tayong mga tao, ang ating buhay dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan ay ang siyang Alpha at Omega, na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay. Narito na tayo sa huling panahon. Ang light mission ko ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Si Bongbong Marcos, isang inutil na mas pumapanig sa masasama, ay ang siyang pinakahuling Judas na pangulo sa ating bansa. Dahil mahahayag sa buong mundo ng Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang amang espiritual na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At ang mga tao na mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, hindi nila tatanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo ang may pag-aari ng kanilang buhay. Mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo. At ang kaluluwa nyo ay maglalangoy sa apoy ng impyerno sa oras na lumisan na rin kayo dito sa mundo. Ang mission ko ay maging tagapagsalita ni Jesus, maging tagapagsalita ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang iyong kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at kilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos na kapatid ni Jesus sa Espiritu. Ang tao na pinanganak lang sa laman, dito yan nagmula sa mundo. Pero yung tao na muling ipinanganak ang kanyang kaluluwa sa Espiritu, na naging kaisa ni Jesus, na ang kinikilala na amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanyang sarili, ang Espiritu Santo, ay bago ng nilalang ng Diyos. Hindi na siya namumuhay sa nakikita ng mata. Namumuhay at naglalakbay na siya sa nakikita ng kanyang puso. Dahil ang puso niya ay nakakonekta sa puso ng Espiritu Santo. At ang kanyang kaluluwa ay nakakonekta rin
sa spirito ng Espiritu Santo. Alam niya sa puso niya na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya rin isang espiritu na nasa kanyang katawan, ay ang kanyang Diyos Ama na umiiral na parati niyang kasama na nagbibigay ng buhay sa kanya. Ako ay hindi natatakot sa mga sino mang kumpo ng kadiliman dito sa mundo, dahil alam ko na ang buhay ko ang may hawak ay ang Espiritu Santo. Maging ang katawan at kaluluwa ng mga ulupong, ng mga bulaang propeta, ng mga dilawan, ng mga American leaders, na ang sinasamba naman ng Amerika ay ang kanilang dolyar, hindi naman ang Espiritu Santo. Honestly, hindi ako natatakot sa inyo dahil pare-parehas lang tayong binigyan ng Espiritu Santo ng pagkakataon na mabuhay ng pansamantala dito sa mundo. Lumisan man ako dito sa mundo, tapos na yung aking obligasyon at misyon na gampanan ang kautusan ng Espiritu Santo na ipakilala siya sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng tao. Kapag lumisan ako dito sa mundo, that is not my loss. It is my gain for my soul to return home. Dahil ang aking kaluluwa, traveler lang yan dito sa mundo. Ang totoong tahanan ng aking kaluluwa ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit, kung saan naroon ngayon si Jesus. Dahil si Jesus ay espiritu na, at siya ay Diyos at kasama ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus ay sa ring isang espiritu na nasa aking katawan, ay ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan, ay ang siya ring maghuhukom sa kaluluwa ng bawat tao. Si Bongbong Marcos, ipinahayag sa akin ng banal na espiritu, ang kanyang kaluluwa ay wala sa panig ng Espiritu Santo, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas, na masama, kung kaya ang mga gawa ni Bongbong Marcos ay masama rin. Ang mga tao na naliligaw ng landas, na mas umiidolo sa mga pare na kanilang amang espiritual, ang inyong kaluluwa ay hindi rin maliligtas. Kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo tatalikod sa pag-idolo sa mga pare na kinikilala niyong amang espiritual, dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan sa inyong katawan, na siyang may pag-aari ng inyong buhay. Sa oras na lumisan kayo dito sa mundo, hindi ang mga pare na inyong iniidolo na inyong amang espiritual, hindi ang mga ribolto, santuhan at Diyos-Diyosan sinasamba nyo dito sa lupa, na inyong iniidolo ang magliligtas sa kaluluwa nyo, kundi tanging yung maniwala ka kay Jesus at tanggapin mo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus, na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan, at ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan, ang tangi mo lang kilalanin na iyong amang espiritual. Kaya sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ay maliligtas, kundi yun lang nagsasagawa ng kautusan ng aking Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo, na hindi nakikita ng mata ng tao, ay ang nag-iisang amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ay ang siyang Ama na nasa langit na nagsugo kay Jesus. Ako bilang isang tao, ang aking kaluluwa ay espiritu na nasa panig ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang amang espiritual ng aking kaluluwa. Kaya ako ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo at nagsasalita patungkol din kay Jesus, na ipinakikilala ko na si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo, bugtong na anak ng Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na siya ring nananahan sa katawan ko at sa buong sangkatawan, ay ang siyang totoong amang espiritual na nasa langit. Mag-repent na kayo, magsisi na kayo, tumalikod kayo sa pag-idolo sa mga bulaang propeta na siyang inyong iniidolo na spiritual father, dahil hindi kayo maliligtas na mga yan, dahil ang mga yan ay tao rin lang na katulad nyo. Hindi sila ang lumikha sa inyo sa sinapupunan ng inyong ina, kundi ang Espiritu Santo na nananahan sa inyong katawan, na siyang parating kasama nyo, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Narito na tayo sa huling panahon. Si Bongbong Marcos, honestly, yan na yung pinakahuling pangulo na Judas na masama, na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, ang magiging pangulo sa ating bansa. Siya na yung pinakahuli
narito na tayo sa huling panahon. Ito yung propesiya na sinabi ni Jesus. Na sa huling panahon, maglalaban-laban ang bawat nasyon. Maglalaban-laban ang bawat kaharian. Magkakaroon ng mga lindol, taggutom, ng mga peste, at ng kung ano na pang mga kalamidad. Pero sinabi ni Jesus na huwag mabahala sapagkat ito'y pasimula lang ng paghihirap. Hindi pa ito ang katapusan. Sinabi ni Jesus na ang ebanghelyo ng Diyos ay mahahayag muna sa buong mundo. At yun na ang katapusan. Ang mission ko ay para magpahayag ng katotohanan at ebanghelyo sa buong mundo para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang malupig na ang kasalanan. Sa oras na malupig na ang kasalanan, marami ng taong nagsisi at nagbalik loob sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay muling ipapanganak sa Espiritu at magiging kaisa ni Jesus na magiging anak ng Espiritu Santo. Dahil ang kikilalanin lang nilang amang espiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!